Hindi lang daw pork barrel ang mga mambabatas ang nakubra umano na mga bogus daw na NGO ni Janet Lim Napoles, kundi pati raw ang sinasabing pork barrel ang Pangulo na Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon din yan sa lista ng isang whistleblower na nakuha ng GMA News. Saksi si Susan Enriquez. Kung sa mga notebook na ito, mga transaksyon ni Janet Lim Napoles na may kinalaman sa PDAP ang nakatala, sa listahang ito naman, lumalabas na nagkatransaksyon din si Napoles gamit naman ang Disbursement Acceleration Program o DAP, ang sinasabing pork barrel fund ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa source ng GMA News, ang dokumentong ito ay bahagi ng record ng whistleblower na si Mary Arlene Baltazar, dating staff at tagalista ng mga transaksyon ni Napoles. Sa dokumentong isinumite sa NBI na may titulong 2012 Projects Implemented per Foundation, idinitalya kung magkano ang halagang inilaan umano sa mga bogus daw na NGO ni Napoles ng ilang taong codename lang ang nakalista. Si Sexy Pro Temp naglagak umano ng 150 million pesos. Si Pogi, Tanda at Bongets naglaan daw ng tigo 100 million pesos. 55 million pesos daw si Bigote, 50 million pesos daw si Dahon at 12 million pesos naman daw si AAK. Ang kabuoang halagang nakalista, mahigit 500 million pesos. Codename man ang ginamit. Dati nang sinabi ng whistleblower na si Ben Harluy na si Senador Jinggoy Estrada si Sexy, si Senador Bong Revilla si Pogi at si Senador Enrile si Tanda. Ang iba pang nakalista, inusisa kahapon ng Senado kay Ruby Chan Tuason, malapit na kaibigan ng mga Estrada na gusto raw maging state witness laban sa mga akusado sa pork barrel at malampaya fund scam. Now we have come up with other code names. Dahon for Loren Legarda, Bigote for Vicente Soto, Bonget for Senator Marcos. Meron ka pang alam, maliban sa Tanda, Sexy, Pogi, Dahon, Bigote, Bonget? No, I know about the three because I saw that. Yung iba? No, I'm not. Wala nang iba? Maski dito sa reunion ninyo ni Ben Harluy, hindi kayo nanggamit itong mga code names na ito? We didn't get to talk about it. Bago pa man lumitaw ang dokumento, nakaladkad na ang DAP sa privilege speech na Estrada. Anya, binigyan daw ng 50 million pesos ng palasyo ang mga senador para bumoto pabor sa impeachment ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Itinanggi ito ng Malacanang, sabay paglilinaw na walang masama sa DAP. Sa ngayon, may TRO pa sa paggamit sa DAP habang tinatalakay pa ng Korte Suprema ang legalidad nito. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.